Magandang umaga mga ka-farmers. Nandito tayo ngayon sa ating babayan at ituturo namin or isi-share namin yung aming nalalaman kung paano maggawa ng 12 volts submersible pump. Ito, binili ko to sa online shopping. Ito ay submersible pump at 0.5 HP, 220 volts, at kaya niyang ilip o iangat ang tubig sa 50 meters. Ang kaso, hindi kinaya ng aming inverter. So, ang ginagawa namin, gumagamit kami ng portable generator. Ito yung aming portable generator. Gagasto pa kami ng gasolina para lagyan to. Bali umaabot ng mahigit 1,000 ang nagagasto ko isang buwan sa pagkakaga ng tubig. So ang ginawa namin, para makatipid kami, bumili ako ng 12 volts submersible pump na kakayanin ng aming solar generator. Ito ang aming binili. Order ko to, nakuha ko to sa Shopee. Bali na bayaran ko mga 1,100. Ipapakita ko sa inyo kung paano to ginawa namin. Dito namin to inilagay. Yan. Ayan o. Dati yan, manual pa mong ginagamit namin. Ang kaso, matagal ang paggamit kasi manual lang. So, nagtatagal lang kami dito sa paglinis sa aming babuyan. So, nag-DIY tayo ng DIY tayo ng solar pump, submersible pump, para mabilis ng pagtrabaho dito. Ipapakita ko sa inyo ang aming yung ginawa naming setup sa solar generator. Halika, puntahan natin. Yan na. Andito tayo sa ating bahay kubo. Ito yung ginawa kong solar setup. Ito yung MPPT solar charger generator, ACC. At ito yung voltahe niya, 12.7. At ito yung solar panel, 3.6 ampere yung lumalabas dito. So, hindi pa natin to na-check. Ito ay ang i-off natin. Ito yung solar pump namin na 12 volts. I-off natin. Hindi na yon gagana. Nakasara na yung tubig doon, hindi na kumakarga. Ito yung inverter namin. Ito, naka-off rin, papunta dito sa aming SNAT, inverter pure sine wave with AC charger. Itong ginagamit ko, 1,000 watts to, yung inilalabas niya, output na AC output, 1,000 volts. Ito yung solar namin, naka-on, battery at naka-on rin. Gagamitin natin sa solar pump, DC pump, yung 12 volts. Ipapakita ko kung gumagana ba talaga ang ating solar pump para makatipid tayo sa gasolina. Hindi na tayo gagamit ng portable generator na di gasolina. I-on natin at ipapakita ko sa iyo kung gumagana talaga yung ating pump. Ito, on ko Dito sa deep well namin to, nasa ilalim yung submersible pump, DC, 12 volts. Bali, ang lalim nito, 55 feet. Ang kaya nito, yung DC namin na pump, ay kakaya niya yung 90 feet. So,
may posibilidad na gagana siya. Sundan natin yung mga tubo. Ginamit namin ay 1/2 PVC. Ito yung ano niya, gate valve para hindi pag magkarga tayo hindi na babalik. Papunta dito sa tangke, sa drum namin. Itong 200 liters na tangke. Dalawa to, bali 400 liters. Ito yung source namin sa paglilinis ng babuyan, tubig. Dito. At dito namin inilalabas sa gripo namin. Ito. Tingnan nyo mga kapigi kung gagana ba. Oh, ang lakas ng tubig. Effective. Effective ang ating DIY na DC solar pump. Pupunta naman tayo sa kabila dahil tatlo tong tangke na 200 liters. Pupunta tayo dito. Ipapakita ko sa inyo kung ang natural niyang labas galing sa ilalim. Iuun natin dito, yung gitol natin sa kabila, sarado natin dito, yung pinakita natin kanina. Pupunta tayo dito sa ating kabila. Ito ang kanyang nilalabas direkta sa ilalim ng deep well. Doon sa submersible pump natin ginamit na DC 12 volts submersible pump. Ito, gamit dito, inilalagay namin para ma-stack ng tubig. Okay. Ito yung mga baboy namin. Lalagay na. Malapit nang i-dispose to. So ngayon, hindi na tayo gagamit ng solar o ng portable generator. Magkakatipid tayo. Hindi na tayo bibili ng gas para magkarga tayo ng tubig. Ang gagawin lang natin, yun lang natin yung breaker natin para sa ating solar pump. At ganyan po. Salamat mga kapigi, mga kapartner. Mabuhay tayo. Subscribe and follow Ray Farmers Farm. Thank you.